lumipad ang aming team. At eto na nga guys, ang Redmi Note 15 series. Itong unit na nasa akin ngayon, ito yung Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Dalawang variant yung nilabas nila nito, 256 and 512. 25,999 sa 256 and 27,999 dito sa 512 variant. Yes, I know, nararamdaman na natin this 2026 yung pagtaas ng presyo ng mga smartphone dahil sa RAM, no, or RAM-pocalypse na tinatawag. Pero anyway guys, very short lang itong video na ito kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko dito nung nag-Cebu trip kami at para matunghayan yung launching nitong Redmi Note 15 series. Game, wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So yung gusto kong unang i-share sa inyo is tungkol sa battery life nito. Kumusta yung performance niya? And actually guys, sobrang ganda. Meron siyang 6,500 mAh battery na supported ng 100 watts fast charging, and good news guys, may kasama pa rin siyang brick, no, which is 100 watts din. And supported din siya ng 22.5 watts reverse charging. Sa paggamit ko dito sa phone na to ng buong trip, umabot ako ng 2 araw dito sa pagpipicture, pagvi-video, social media postings, lahat yun guys, gamit ko lang itong phone na to. Na-impress ako sa battery life niya kasi matagal nga naman talaga siyang magamit. Kasama ito sa minamarket nila na Titan Tough, no, na bukod sa kanyang durability, talagang matibay din talaga pagdating sa battery life. Sabay na din natin yung kanyang performance na para sa akin guys, pwede na. Well, hindi naman nila ito minamarket as gaming phone. Pang day-to-day use, media consumption, pagpipicture, pagbi-video. Kumbaga kung casual user ka, hindi ka yung heavy user na talagang into gaming, pasok pa rin naman sa'yo yung performance nito. Equipped ito ng Snapdragon 7S Gen 4, LPDDR4 extra RAM at meron siyang UFS 2.2 storage. Supported siya ng NFC and then meron siyang Bluetooth 5.4 and Wi-Fi 6E. At sa mga magtatanong kung compatible siya sa eSIM, yes, supported siya. Mention ka na rin pala guys na meron siyang dual stereo speakers at up to 400% volume. Ito, quick comparison lang sa speaker para magka-idea kayo kung gaano kalakas itong Redmi Note 15 Pro Plus 5G versus dito sa Z Fold 7. Z Fold 7, full volume na yan guys, ayun, full volume. Pagdating naman sa display nito guys, okay din siya, no, kahit nagamitin natin siya outdoors. Meron siyang 6.83-inch Crystal Rest AMOLED display na merong 1.5K resolution and up to 120Hz refresh rate. Hindi ako masyadong nahirapan sa paggamit nito sa labas kasi meron siyang 3,200 nits peak brightness. Supported siya ng HDR10+, Dolby Vision, and meron din siya mga certifications pagdating sa eye care. Kung titignan natin na maigi yung kanyang display guys, meron siyang slight curve, no, sa mga dulo, no, pero hindi siya yung talagang actual na may curve. Kumbaga para maging seamless lang yung dating, medyo binaon nila ng konti. Swiping, scrolling, navigating, wala naman ako nakitang problema and very clear naman siya. Maganda yung kulay na nilalabas. And kung makikita nyo dito, full view na rin yung kanyang display. Pagdating sa kanyang design, very simple lang. Meron tayong tatlong kulay na available, tama? Black, meron tayong Glacier Blue, and yung Mocha Brown. Yung Mocha Brown, parang yun yung classic look. Iba yung dating nun at iba rin yung materials na ginamit. Yung camera module niya, dito siya banda nakalagay sa upper center, no, ng phone. And kung makikita nyo guys, medyo malaki siya ng konti. Meron siyang 200 megapixel main camera with OIS, 8 megapixel ultra-wide camera, and 32 megapixel front camera. Medyo disappointed lang ako ng konti sa video recording dito guys kasi yung front camera niya is hanggang 1080p lang. Well, pwede na, okay naman siya, pero mas maganda sana kung medyo inangat na nila ng konti yung resolution para at least kahit papano, di ba, makakuha tayo ng mas mataas na quality. Pero ganoon pa man guys, as you can see sa mga photos na pinapakita ko sa inyo ngayon, sobrang capable naman din yung camera nitong Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Take note lang din kasi medyo mabilis or medyo fast-paced yung datingan namin dyan kasi tour nga siya, so merong time, kailangan maglakad ng mabilis or kailangan hindi nag-stay sa isang lugar para makakuha ng picture or video. And hindi ako masyadong nahirapan sa paggamit dito kasi mabilis lang naman siya mag-capture. Sa video recording guys, nakita nyo naman yung intro natin, 'di ba? Napaka okay siya pang vlog actually. Nakatulong din talaga yung OIS nito para alam niyo yun, kahit na naglalakad ako, smooth pa rin yung footage na nakukuha ko. Kung makikita nyo sa ibang videos, pinaglalaroan ko yung times 1, times 2, and times 4.
and okay naman, no? Satisfied naman ako sa mga outputs na nakukuha ko. At ito na nga guys, Titan Tough, no? Isa sa pinagmamalaki ng Redmi Note 15 series ay yung pagiging matibay nito. Protected ng Corning Gorilla Glass Victus 2 yung kanyang screen. Meron siyang fiberglass back panel. Nakakuha ito ng SGS 5-star certification for drop resistance. Meron siyang IP66, IP68, and IP69K na ingress protection. Sa madaling salita, matibay. Kahit na anong senaryo, mahulog, mabasag, mahulog sa tubig. Actually, nung launch event nga merong mga activities doon na sinubukan talaga namin kung gaano katibay ito. Meron nga yung hinulog sa tubig, tapos meron pa yung tinamaan ng bola ng golf. Hinulog habang nandun sa taas ng hagdanan na around 2.5 meters. Pinakuluan, nilagyan ng tubig na may yelo, binaril ng stapler at pinaghuhulog. Pero still working yung mga units na yon. Okay yung screen, walang basag. Kumbaga pinatunayan lang talaga nila sa amin na ganong katibay itong Redmi Note 15 series. So yep, basically that's it guys for today's video. Ito po ang Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Meron talaga silang target market para dito, no? Kung madalas kang nahuhulugan or isa kang rider, nagtatrabaho ko sa labas, like for example, construction site, yung alam mong merong protection yung phone mo at hindi siya basta-basta madadamage or masisira. Balance ang performance, makunat guys yung battery, okay din ang display at maliwanag, at pagdating sa camera guys, hindi rin naman din magpapatalo. Kung gusto mong i-check yung iba pang details dito, meron akong link na to dyan sa baba, check mo na lang. Alright, kung gusto mo pa na ganitong klaseng content, please like and subscribe to this channel. Sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong itong video na to. So, paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!